Hello, kamusta kayong lahat mga kapatid? Sana kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. So, ang reading ngayon is about love. Love, 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 love. Spread the love, mga kapatid. So, we have here, meron akong nakukuhang channeled message from your person. Ang taong ito ay may na-realize. Ang dami niyang na-realize lately na hanggang ngayon, ikaw pa rin pala ang mahal niya. Kaya lang, it's too late. Right? So, mamaya basahin ko yung channeled message na nakuha ko from your person. And malalaman natin later kung sino itong tao para mas na-describe natin yung person mo. No? Sana ay makaresonate kayo. Then again guys, as a reminder, paalala ko lang mga kapatid, general reading po ito, hindi po ito private reading. Kunin nyo lang po kung saan ka nakakaresonate. Kung hindi naman, hindi po yun para sa inyo. Para po yun sa ibang mga viewers natin dito. So, pakilakasan lang po ng volume ng video ito or yung sa gadget ninyo dahil iba-iba po yung gamit ng gadgets natin. And timeless reading po ito. And whenever you see this reading, if it happened na 1 month, 1 week, 1 year from now, 2 years, then this reading is meant to find you. Na itong taong ito, hindi pa nakakapag-move on, akala niya ay kaya kanyang makalimutan. Then later on, na-realize pala niya, ikaw lang pala at wala ng iba. Well, it's too late na. And siguro, if it happened na after this reading, na siguro this will be an awakening. Baka ikaw din ay maka-realize na, okay, mahal pa rin pala niya ako. Asya pala. Kaya pala later, siguro may mga signs na nakukuha or may nakukuha kang signs lately from your past person, and then this is confirmed, kapatid, na this is meant to find you. Is it too late or may iba ka na? So we'll find out later after the reading, kung may chance pa ba na matatanggap mo pa or maibalik itong nakaraan, itong person mo. After all of that, whatever circumstances, itong mga pagsubok, itong mga pinag-awayan ninyo, kaya kayo nagkahiwalay, whatever it is, ikaw lang nakakaalam dahil iba-iba yung story ng love life natin dito mga kapatid. So, first things first, kunin muna natin ang iyong current energy, if it ever, ano ba yan? Pabalik-balik na lang. If ever na hindi kayo nakaka-resonate sa energy na ito, meaning hindi ito para sa inyo. Okay? Alright, Spirit Angels, kamusta ang ating mga viewers, whoever watched this reading? Okay, nag-reverse siya. Ace of Pentacles, something about na nagpa-block. No? Siguro itong mga hinintay yung opportunity, parang biglang hindi natuloy. May hinintay ka sigurong something about nagpa-block. What is this? Okay. Queen of Wands. Okay, I'm getting like, alright, someone here losing confidence, losing hope. No? Siguro, maybe you're losing hope about your finances. Itong hinihintay mo. Or yung iba sa inyo dito, parang nawawalan ka ng gana when it comes to your looks, confidence. Yes. Okay. Yeah, something na hinihintay mo na hindi naman siguro nangyayari or siguro sa blessings, sabihin natin na blessings in disguise or opportunity, it could be related sa school, finances, or business, career, na hinihintay mo, something na nabablock dito, kaya nawawalan ka ng hope, or siguro you are feeling hopeless. I'm hearing like you are feeling hopeless at this moment. Okay, whatever it is, kunin nyo lang po kung saan ka nakakaresonate dito. What else? Kamusta ang ating mga viewers at this moment, Spirit Team? Okay, kunin natin yung ibang tarot deck natin dito. What else pa, Spirit Team? Kamusta ang ating mga viewers? Ito naman, you are, okay, maybe, you know what, that's why you are watching this reading because you are hoping na sana tama itong nasa yung kutob mo. Siguro you are checking out this person. Siguro check mo siya or in-stalk mo siya. And that's why parang napagawi ka sa reading na ito. Na baka ito siya, baka galing dito sa kanya itong mensaheng ito. Or siguro something na dapat mong malaman during this reading. Kaya na-drawn ka sa reading na ito. And I'm also getting like, you are stalking. Yan, in-stalk mo itong tao ito. I'm also getting like an older person is stalking you, watching you. Your spirit team is watching you.
there's like a distance. Meron itong, siguro dalawa kayong nagsustalk. You are stalking each other. Wow. Hmm. What else, Spirit Guardian Angels? There's like a distance between the two of you. Siguro no communication. Yeah, 9 of Wands. Yeah, siguro, you are protecting yourself. You are busy on protecting, piniprotektahan yung sarili mo. Siguro, we'll say, instead na mag-focus ka sa taong ito, focus ka na lang sa sarili mo, sa pamilya mo. Siguro you are separated with your ex-spouse or ex-lover, we'll say ex-lover, and you don't want this person to come back anymore, yung iba sa inyo. Ayaw mo na siyang bumalik pa sa buhay mo because you are done. And I think this is the person that you are thinking right now na hindi pa nakapag-move on. And this is confirmed, guys. Lalong-lalo na you are very intuitive, very psychic. You know this person, ini-stalk ka pa rin. And yung iba sa inyo, very specific, ayaw mo na siyang tanggapin pa. You are done. And siguro pinalayas mo siya sa bahay and ayaw mong makapasok muli sa buhay mo or sa bahay mo. Very specific message here. Ano pa? What else more, Spirit Guardian Angels? More on tayo dito ha sa mga ex, past lover. Ang iba naman sa inyo dito is ini-stalk mo siya, siguro crush mo. And you don't know na kung parehas pa kinararamdaman. Kasi meron itong crush mo, crush ka rin. Okay? Yes, you are trying to move forward. Yung iba sa inyo nakapag-move on na from this person. Or maybe your life right now in general, you are moving forward, no? Focus ka sa siguro new transformation. You might be in a transforming your life path. Maybe you are, like again, as a reminder guys, you are at the right path. Nasa tamang daan kayo. Even if after all, lahat-lahat ng mga pagsubok, mga downs ninyo, yes, mga trials, again, it's part of your journey. No? So as a reminder or to let you guys know na you are at the right path. No? You guys are doing well. I'm hearing the universe is telling me to tell you na, to let you guys know, you are doing well. You did well. You are good. Tama lang yung ginawa mo. Tama yung mga desisyon na ginawa mo. Yeah. Yes. Even if you have been emotion, siguro iniyakan mo itong taong ilang beses na. But then again, finally nakapag-move on ka na. Parang hindi na, oy, tama na to. I'm hearing tama na to. Hindi na. Wag na. Ilang beses ko na yung iniyakan yung taong iyan. Okay? Ang dami ko nang na-realize. Kaya lang, meron itong stalking. May nagsustalk pa rin sa'yo. This person still stalking you. Alam mo, nakikita ko na ang taong itong hindi pa nakapag-move on, itong tao na na-realize na huli ng lahat, nakita niya na, okay ka na. You are doing well, mas okay pa yung buhay mo, yung takbo ng buhay mo, kaysa sa takbo ng buhay niya. Kasi meron itong, this person feeling miserable. Without you, mas naging miserable ang buhay niya. Siguro noon mukhang bata, ngayon mukhang matanda na because ang daming pagsubok na pinagdaanan ng taong ito. Mga trials. Yeah. Yung feeling na mabuti yung buhay mo kaysa sa kanya. Nagmumukha siyang matanda imbis na mukhang bata. Miserable yung looks niya. Sa looks pa lang naging miserable na. Like you, nakapag-move on ka na. You are doing well. Kaya mong naitaguyod ang sarili mo, ang iyong buhay kasamang mga anak mo without your partner. Kasi alam mo na kaya mo naman pala kahit wala siya. Yeah, we have here awakened. Nagising ka na. Nagising ka na hindi mo na siya kailangan. Meron naman yung ex mo, nagising naman siya na ikaw palang kailangan niya at wala nang iba. Kaya lang it's too late. Kasi nakikita niyan, nakapag-move on ka naman na. Kaya mo pala kahit wala siya sa buhay mo. Hanggang tingin na lang siya sa malayo. Wow. Yeah. Meron naman dito na naalala, this person's really reminiscing from the past.
Minsan kasi, siguro kay may asawa na, hindi naging kayo, minsan nagre-reminisce or nag-i-imagine siya na, what if kung may dalawang anak tayo? What if kung may mga anak tayo? This is like a ex relationship na hindi pa nabuo, napapa-imagine siya na, what if na-continue yung relationship natin, nagkaroon tayo ng mga anak? Ano kayong itsura ng mga anak natin? Ano kayong buhay natin? Kahit siguro mahirap, okay lang sa akin. Basta kasama ka. Kaya lang late na, no? Late niya nang na-realize ito. Kasi, iba-iba yung mga, meron kasi dito nakukuha ko energy na, yung time na nagka-relasyon kayong dalawa, masyadong childish. Meron itong childish or immature pa siya nung time na yun. This time, siguro, dumating sa point na nagkakaroon siya ng maturity, dun siya nakaka-realize na it's too late na. Hanggang panaginip ka na lang, hanggang daydreaming na lang ako sa iyo na dapat pala pinurso kita, dapat pala pinupush ko yung na sana maging tayo. Wala eh, I let you go. Yun na lang. Wow, channel message talaga ha. Yeah. Okay. You guys are very intuitive. Alam nyo noon, I'm getting like, you guys are very intuitive. Alam nyo, nung panahon na naging kayo ng person mo, may kulang. No? Siguro, you finally giving up this person, give up mo na siya, kasi alam mo na something off about this relationship, about this person. Kasi siguro itong taong ito, nung time na yon, napaka-childish, immature, no? Na lahat parang shoulder mo yung mga struggle. And now, move on ka na, okay ka naman na sa buhay mo, kahit wala siya, kahit hindi ka naging kayo. Yeah. Okay. What else pa? So guys, this is the current energy ng mga viewers natin. If ever na hindi ka nakaka-resonate dito sa energy na ito, meaning hindi ito para sa inyo. So, alamin natin kung sino itong person mo. Move on na tayo. Short message lang tayo dito, Hindi natin patagalin. Alright. Spirit team in angels, spirit guides. Sino itong mga tao? Sino itong person ng ating viewers? The person on their mind right now. Okay. Let's confirm sino itong person na hindi pa nakapag-move on. Kasi malakas ditong mahal pa rin kita. So, yes, this is from your past person or somebody who adored you, hindi pa nakapag-move on. Okay. Mix tayo dito, guys, Meron itong crush lang or something na hindi nagtagal or a short relationship or ex-lover or ex-partner nyo na or ex-spouse ninyo, hindi pa nakapag-move on. Alright. Sino itong person hindi pa nakapag-move on, Spirit Team? Sino pa itong person? Who is this person? Hindi pa nakapag-move on sa ating mga viewers. Let's get more. Okay. Oops. Ba yan? Nalaglag na. Anyway, later na lang yan. So, we have here, may katigasan ng ulo. So, kaya nga hindi nag-move on. I mean, hindi moving forward itong relationship na ito dahil ang person mo ay matigas ang ulo. Okay. Long lashes. Okay. Kaya siguro nagustuhan nyo siya dahil mahaba yung lashes niya. Mahilig sa alak. Yes, this could be the reason kaya nagkaroon kayo ng bangayan or struggle dahil sa laging inuman or something related sa laging lasing. Siguro umuwi laging lasing ang person ninyo noon. Networking, something about networking on social media. Okay, pet lover, this person might be a pet lover. Okay, high confident, yes. Okay, mataas ang confident ang taong ito, pet lover. Meron tayong in 2 weeks. Alamin natin kung anong in 2 weeks about this person. Baka mag-reach out itong taong ito in 2 weeks sa inyo. Magulat na lang kayo, mag-reach out na itong taong ito. May anak or mga anak, kaya siguro this person might be thinking, siguro, we'll say, nagkahiwalay kayo and then both of you, may mga karelasyon na, may mga pamilyado na kayo pareho, kaya lang, siguro currently itong taong ito ay hindi happy sa kanyang current relationship. No? Kaya minsan na napapaisip siya na what if ikaw pala nakatuluyan ko at nagkaroon tayo ng 2 anak. Siguro this person have 2 children already. And
naisip niya na what if ikaw pala ang pinakasalan ko, hindi itong current wife ko or husband ko, ano. Kaya, yan, nagdi-daydreaming na lang siya na what if naging tayo. Okay. Beauty pageant, siguro itong taong ito ay nasa beauty pageant o mahilig mag-beauty pageant or something related sa beauty pageant. Letter R, itong taong ito ay may letrang R or initials R sa kanyang pangalan or something na related sa kanya, letter R. Matalino sa kagaguhan. Kaya nga talaga hindi kayo nakakaintindihan kasi matalino pala sa kagaguhan itong taong ito. Year of the Dragon, ang taong ito ay ipinanganak sa taong Year of the Dragon. Mahilig kumain. So, ang taong ito mahilig kumain. Siguro ngayon ay tumaba na siya. Noon ay masyadong charming. Ngayon ay tumaba na siya. Kaya nakukuha ko rin yung nawalan ng gana or nagmumukhang matanda or something na look miserable, no? Dahil nga mahilig kumain at non-stop. Yeah. Labandera, yes. Kaya siguro kayo itong nani, kasambahay. Yan, naglalaba or labandero siguro sa ibang abroad. Yan siguro trabaho ninyo, mga viewers ko. Guys, kunin nyo lang kung saan kayo nakakarasanita. This could be your energy or your person's energy kasi mix tayo. Minsan, kahit na tinatanong natin yung about your person, minsan nakukuha natin yung energy ninyo, kayo mga viewers ko dito. Mahilig sa mga hayop, like again, a dog lover, a pet lover. Itong taong ito confirm, mahilig sa mga hayop. This person is a Leo. Yeah, born Leo. Letter N and Scorpio. So, confirm natin yung person is Leo, fire sign, Scorpio. Okay. Yes. What else? Alamin natin. Okay. Basahin ko na yung message niya. Channeled message ng person ninyo. Okay. Alright. We have here, mahal pa rin kita. Okay. Kung nagkulang man ako, sana'y napatawad mo ako. I'm dying inside to tell you this. I can't let you go. I'm still holding on. Hindi ko matanggap na wala ka na sa akin. Alam ko nasaktan kita. Sana ako ay napatawad mo na. Ikaw pa rin ang hinahanap ko. Sana naalala mo pa ako. Dahil hanggang ngayon, ikaw pa rin ang laman ng puso't isipan ko. Akala ko, kaya kitang kalimutan, pero hanggang ngayon, bakit ikaw pa rin? Kahit sa panaginip, nakikita pa rin kita. At pati sa paggising ko, ikaw agad ang nasa isipan ko. Bumabalik pa rin sa akin ang mga laala ng panahon na tayo ay magkasama. Kaya madalas, pag naalala kita, pinipikit ko na lang ang aking mga mata para damdamin ang mga masayang nakaraan natin. Mahal kita kahit masakit man sa akin, tanggapin na huli na ang lahat. Sana nahanap mo na ang kaligayahan mo. PS, mahal pa rin kita. Wow. That's very heartwarming message from your person. Ito yung mga channeled message, guys, na nakuha ko lately. Somehow, wala kasi akong pasok ngayon and nakuha ko lang itong message na ito. So, sinulat ko, no? And I know for sure, one of you here, mga viewers ko, mga kapatid dito, I know you need to hear this from this person. This person is really regretting. Nagsisisi siya na wala ka na. Nagsisisi siya na bakit ngayon ko lang na-realize, yung ganung energy na, ngayon ko lang na-realize na ikaw pa rin pala ang hinahanap ko, ikaw lang pala ang gusto ko, ikaw lang pala ang mahal ko, wala ng iba. Kasi minsan, when it comes to a relationship talaga mga kapatid, minsan may mga realization tayo, pagka through breakup, sabihin natin na okay lang yan, makakahanap ako ng iba. May mga ganong palaisipan or moment tayo. Then later on, ma-realize pala natin na ay, wala pala siyang katulad. Mahal na mahal ko pala siya. Yung mga huli na ang lahat. So, yeah, I'm getting like yung iba sa inyo dito ay nakapag-move on na, karamihan sa inyo dito. Yun lang, ini-stalk ka ng taong ito mga kapatid. So, I'm sorry.
yes and no tayo ha. Yes and no. So, magtanong kayo ng mga katanungan and then the answer will be yes or no and may or maybe din. So, post nyo muna yung video and the answer will be yes or no and maybe. Okay, Spirit Team, Angels, ano yung sagot ng ating viewers ngayon? Yes or no sa ating mga viewers? Ready na kayo guys? The answer will be yes or no. Spirit Guide Angels. Okay, yes. It's about abundance, charity, giving, or pagtutulungan, ano? Gifts, generosity, charity, donations, money, community assistance, support, employment, sharing, kindness, wealth, prosperity, power, authority, control, investors. Again, guys, at this moment, you are in control about your abundance, no? Abundance of na nakapag-move on na kayo, abundance of about your finances, kung pwede yung, kung may pera kayo, then sharing is caring. Hindi naman lahat na i-share nyo, ano. Kung magkano lang ang pwede nyong ma-share, go ahead as long as hindi labag sa inyong puso, ano. Yes, and again, cheer up. I'm getting like cheer up. Don't, wag nyo pong, wag kayong mawala ng pag-asa kung itong hinihintay ninyo ay matagal or naudlot. And there's still hopes, no? And kailangan talaga na i-lift up ninyo or i-lift up ninyo ang inyong energy. Huwag nyo hayaan yung emosyon ninyo na maging low vibration. You know what I mean? Na mababa yung confident ninyo. Kailangan talaga na ibalik yung confident ninyo na magkakapera ako. Matatanggap ko pa rin iyon. Babalik pa rin yun sa akin. Okay? When it comes to your looks, kailangan alam nyo, we'll say, sabihin natin na nawalan kayo ng confidence sa looks ninyo. I'm hearing like, parang dumadami yung pimples ninyo or sa tigyawat or something sa mukha ninyo. Siguro prickles or siguro gaining weight or something na nawalan kayo ng confident. Guys, everything starts from your mindset. So, kailangan talaga subukan ninyo mag-isip ng positivity na ay mawawala to, mahanapan ko to ng home remedies, something na mag-heal itong problema ko. Like we say sa pagda-diet or sa mga ginagamit nyo sa mukha, isipin nyo na lang na makakahanap kayo ng paraan. Guys, try to check online like sa YouTube kung paano ma-prevent itong mga problema ninyo sa mukha or sa katawan or something like that para maibalik itong confident niyo sa inyong sarili. Okay? So, happy lang and again, start from your mindset. Lahat ng mga iniisip ninyo, yung mga negatibong bagay, yung mga nawalan ka ng pag-asa or itong inihintay ninyo na naputol or bigla na lang kayong bumagsak, no, na that's problema ninyo, guys. Huwag nyo hayaan itong mga mindset na low vibration. Kailangan talaga itaas, i-lift up ninyo ang inyong mga energy, itong mindset ninyo na kaya ko to. Ang Panginoon ang bahala sa akin. Okay? I know I can get through all of this. Itong mga challenges sa buhay ko. Sa finances, kaya ko to. Maraming mga tao dyan na pwede akong tulungan. Kahit na walang-wala man ako, at least itong mga mahal ko sa buhay, andyan pa rin sa akin. Ganun dapat ang mga mindset ninyo, mga kapatid. Bago ko i-end itong reading na ito, nakalimutan ko pala yung in 2 weeks, ano, kasi sabi ko, titingnan natin yung message, ano itong about in 2 weeks. In 2 weeks. Alright, Spirit Team, what is this all about in 2 weeks? You know what? Alright, hold on. Okay, Spirit Team, what is this in 2 weeks? Ano mangyayari sa ating mga viewers? Whoever watched this reading, what is all about? Anong darating sa 2 weeks? In 2 weeks, whenever they watch this reading, what is this all about in 2 weeks na darating sa ating mga viewers? My God, it's a surprise. Walang sulat. Yan pala. Dreams. Okay, dreams. Something about walang sulat. Siguro surprise. Siguro may surprise. Something about dreams to come true. Sana. I affirm nyo ito mga kapatid, in 2 weeks, sana itong dreams will come true. Ito, siguro I'm also getting like, I'm hearing like to come true, no? So in 2 weeks, pay attention sa mga panaginip ninyo because I'm getting like something about your dream is coming true na mangyayari in 2 weeks. Something about mangyayari pa lang or siguro lately,
whatever na panaginipan ninyo, in 2 weeks, it's about to happen na mangyayari ito. Okay, so, pay attention sa mga panaginip ninyo, yung nakaraan, or something in 2 weeks sa panaginip ninyo, it's gonna happen. No? So, pay attention sa panaginip ninyo, guys, within 2 weeks. Okay? So, alamin natin kung anong related itong dreams ninyo. Spirit guardians, what is this related about dreams in 2 weeks na mangyayari? Okay, clue lang ito ha. Justice, about karma. Alright, in 2 weeks, someone's getting their justice. Something about karma, related sa karma. Wow. Oh guys, I'm also getting like about the health. Pay attention guys ha, lalong-lalo na kung ikaw ay mag-ingat kayo sa kinakain ninyo or sa mga tinitake ninyo ha. Nakukuha ko baka may mag-poison sa inyo. I'm not trying to scare you, okay? So be aware whenever you watch this reading kasi ito ay timeless, no? Anytime, whenever you see this, this is meant to find you. So mag-ingat-ingat kayo, be aware kung ano yung kinakain ninyo, tinitake nyo mga gamot o iniinom ninyo, pay attention, okay? Huwag nyong hayaan na kung ano lang binibigay sa inyo o pinapakain sa inyo, kailangan talaga aware kayo kung ano yung kinakain ninyo. Uminom kayo ng tubig, hindi yung mga alak kasi I'm also getting like, baka bigla na lang kayong mahiga sa sahig or matumba because of whatever you drink, lalong-lalo na kung pupunta ka sa mga ibang mga events and baka makakain ka ng mga poisonous food or something na masisira o makakasira sa katawan mo. Be careful on what you're eating or what you're taking, no? Mga gamot, pagkain or iniinom, mag-ingat kayo. At yung iba naman sa inyo dito, meron ditong something about kakarmahin. Yeah, it's about karma or justice. You will be getting justice or karma. So guys, and always pray. Whatever it is, kailan nakakaalam, laging manalangin. No? Manalangin palagi and always, huwag kayong mawala ng pag-asa because the universe is always there watching you. No? And do not let anybody, kailangan talaga mag-ingat-ingat kayo kung sino itong tinatrust ninyo or pinagkakatiwalaan ninyo. Kahit sa mga pagkain, inuman, or whatever it is, be careful. Kasi I'm getting like a group of people here. I'm getting the energy na parang pag pinagtutulungan ka, just be careful. Okay? Follow your intuition. Kung nakakaramdam kayo a group of people na pinagtutulungan ka, might as well magpakalayo-layo ka na sa mga taong ito. Itong grupo ng mga whoever they are. Katrabaho, sa eskwela, sa pamilya, okay, or business, at kakapitbahay, follow your intuition. Makakasense tayo kung sino itong group of people who doesn't like you. Kasi meron itong pinagtutulungan ka. So be careful guys. Be careful who you around with. Kasi baka bigla kang pakainin ng hindi healthy food, no? Na siyang problema ng katawan mo. So mag-ingat-ingat. And I'm also getting about justice. There will be something about justice or karma. You might be getting a message about this justice or karma. So, it's better to do good things to others rather than doing bad things to others. Baka makarma kayo kung gagawa kayo ng hindi maganda sa kapwa. As a reminder sa inyo dito, wag lang po tayong magalit kung may ganitong mensahe sa inyo, no? As a reminder, gumawa tayo ng maganda sa ating kapwa para maganda rin ang balik sa atin, no? So, yes, hanggang dito na lang mga kapatid. Mag-ingat-ingat po kayo palagi and feel free to leave your comment below what you think about this reading at kung nag-enjoy kayo, sana nag-enjoy nga kayo dito sa reading na ito. Again, I love you guys and I hope to see you guys in my next reading. Bye! Ingat po kayo palagi and God bless you all.